Samantala, inirekomenda na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsampa ng kasong paglabag sa anti-hazing law laban kay resigned head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Base kasi sa resulta ng investigasyon ng PNP CIDG, nag-crossover sa hazing ang training ng mga manlalaro kung sa elemento ng hazing na kanilang nakita ay physical at psychological suffering na ikinasawi ng dalawa. Yan ang ulit ni Ryan Lasigues. Hazing at hindi disgrasya. Ito umano ang dahilan ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Kanina, inanunsyo ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya na tinapos na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon. Higit 2 linggo lang ito matapos mangyari ang trahedya at base sa mga nakalap nilang ebidensya, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa pinal na listahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din umano ni resigned head coach Tab Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Tinuruan din aniya ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current. Dahil dito, inirekomenda na ng PNP-CIDG na masampahan ng paglabag ng anti-hazing law ang 11 individual na nasa likod ng training. The PNP-CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom. Kabilang sa kanilang pinasasampahan ng kaso ay si Baldwin at 5 iba pang coaching staff, 2 student manager, isang physical therapist at 2 utility o ball boy. Sabi ni Rimulya, hindi binugbog ang 2 namatay pero dinala ang mga ito sa delikadong lugar. Kasama sa mga elemento ng hazing na nakita nila dito ay ang physical or psychological suffering. Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin sa magaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sasang-ayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon. The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora Province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activity. Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Baterbonia at Adili. Ayon kay University spokesperson Father R.B. Hizon, nirerespeto ng Ateneo ang isinagawang investigasyon ng CIDG habang kinikilala rin na may iba pang investigasyong nagpapatuloy. Patuloy umanong makikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad habang nirerepaso ng DOJ ang rekomendasyon ng CIDG. Tiniyak ng Ateneo na nananatili itong nakatuon sa accountability
student welfare at pagpapatibay ng mga reforma para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Naipaabot na ng CIDJ sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Tiwala si Remulla sa hawak nilang ebidensya laban sa 11 individual. Giit nito, naaabot sa 600 pahina ng testimonya ang kanilang hawak mula sa dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions sa Baterbonia at Adili. At sa 11 pinakakasuhan, sabi ni Remulla, wala ni isa sa mga ito ang pumigil sa pinapagawa sa 2 biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges para sa Bayan.